Alam nyo mga kababayan, ang nagaganap po na filing ng Certificate of Candidacy para po sa 2025 election dito sa ating bansa ay tila nagiging isang malaking insulto na po para sa ating mga Pilipino. Okay lang po sana yung sandamakmak ng mga artista at mga vloggers na gustong tumakbo para sa 2025 election, pero ang hindi ko po maunawaan, tila ginagawa na pong kalokohan or katatawanan ang eleksyon dito sa ating bansa. Una na dyan, ang daming nuisance candidate na pinapayagang tumakbo. May isa na nagdeklara na sinabing gusto niyang pakasalan dati si Chris Aquino, tapos ngayon si Senator Amy, na very obvious na hindi po sinoseryoso ang kanyang pagtakbo. Meron pa na ang kala mo ay mga may superpower or mga mangkukulam na tatakbo po sa national position sa pagkasenador. At naindyan po ang sandamakmak na magkakapatid, magkakamag-anak, nanay, ate, kuya, uncle, pamangkin, apo ay tatakbo po sa kanilang bayan na halos sila na po ang may-ari ng mga probinsya or mga lugar kung saan sila ay tatakbo. Hindi po ba ito ay parang hindi na tama mga kababayan at parang insulta na po para sa ating mga Pilipino? Anong ibig sabihin nito na sandamakmak na mga magkakamag-anak, magkakadugo, ang tila ba ayaw nang umalis sa posisyon? Sobrang dami po nila na halos sa lahat ng lugar, bayan, munisipalidad dito sa ating bansa ay tila gusto nilang hawakan at pamahalaan. Okay lang sana kung nakikita natin ang improvement or ang pag-unlad ng kabuhayan ng kanilang mga constituents doon. Pero ang nakikita po natin ay yung kanilang pansariling interes at kayamanan lamang ang umuunlad at hindi ang kanilang mga pinamumunuan or nasasakupan. Hindi po ba isang malaking insulto yan para sa ating mga Pilipino? Bukod dyan mga kababayan, sandamakmak din po ang mga politikong tatakbo na pro-China at nagiging tagapagtanggol ng China at mga politiko na tumatakbo na nagtatanggol ng mga taong inaakusahan ng kung ano-anong kriminalidad at gawaing iligal. Naandyan po natatakbo po si Alice Guo na sinasabing espiya po ng China dito sa Pilipinas at may 2 citizenship. Ang sabi nga po, peki po yung kanyang Filipino citizenship. So bakit po ito'y pinapayagan ng ating COMELEC? Andyan din po yung isang opisyal po ng Parmali dati, mga kababayan. Isa sa pinakamatinding corruption scandal po sa Pilipinas, yung pong Parmali. Opisyal po ng Parmali dati ay tatakbo po sa Congress. Kung hindi po ako nagkakamali, under ng isang party list. Meron pang isa self-proclaimed D-Lord, umaming D-Lord, pero tatakbo po sa kanilang bayan or probinsya bilang mayor. At ang pinakamatindi mga kababayan, si Kibuloy po na nagtago sa batas natin at sa mga otoridad na inaakusahan po ng napakaraming kaso, Kung ano-anong kaso ang dapat niyang patunayang inosente siya, ayan po, nag-file po ng candidacy para po tumakbo bilang senador. Si Kibuloy na nakakulong, na inaakusahan ng kasong may kinalaman sa money laundering, kung hindi ako nagkakamali, human trafficking, and pang-aabuso sa kabataan at kababaihan, ay tatakbo po bilang senador ng Pilipinas. Hindi po ba parang isang malaking insulto na po ang nagaganap na filing of Certificate of Candidacy sa ating bansa para sa election 2025? Hindi po ba parang iniinsulto tayo? Bakit ang mga taong ito ay hindi muna nila patunayan na sila inosente bago sila pumasok sa gobyerno or bago sila humawak ng posisyon sa gobyerno? Dahil obvious mga kababayan, evident in my opinion, ginagawa nila ito na pumasok sila sa gobyerno, tumakbo sa mga posisyon ng ating pamahalaan upang, sa tingin ko po in my opinion, upang makatakas sa kanilang mga papanagutan or sa kanilang mga hinaharap na mga kaso, or upang maabsuelto or magamit ang kanilang posisyon at kapangyarihan kung halimbawa sila'y mahalal, upang magamit nila ang kanilang kapangyarihan at posisyon upang sila po ay makaiwas or maabsuelto or makatakas sa kanilang mga papanagutan sa ating batas. Maling-mali po ang nangyayaring ito mga kababayan. Hindi po tama. Kung totoo na sincere sila sa paglilingkod at gusto nilang mamuno sa ating bansa, at tulungan tayong mga Pilipino, kailangan muna nilang patunayan sa mga korte na sila'y inosente sa mga kasong kinakaharap nila bago sila humawak ng posisyon, bago sila tumakbo sa ating mga eleksyon.
mga kababayan. Dahil kung ganyan sila na may mga kaso, nakakulong, at may mga pananagutan sa batas at tatakbo sa ating eleksyon, ano pong ibig sabihin nito? In my opinion mga kababayan, gusto lang nilang manalo para sila'y makalusot at magamit ang kanilang posisyon at kapangyarihan para sila ay maabsuelto. Iyon po ang aking opinion mga kababayan. Hindi po ito tama at hindi po natin ito dapat pinapayagang mangyari dahil ito po'y malaking pang-iinsulto sa ating lahat ng mga Pilipino. At lalong magiging malaking katatawanan tayo kapag sila po ay nanalo at naluklok mga kababayan. Kaya hindi ko po maunawaan sa COMELEC, no? At ng ating batas, bakit pinapayagan ang mga taong ito na tumakbo sa ating eleksyon at paano kung manalo pa ang mga ito, mga kababayan. Ang dami na pong convicted sa ating gobyerno. Ang dami na pong may mga akusasyon ng katiwalian, korupsyon, pero andyan sila, namamayagpag sa mga posisyon. Yun na lamang pong mga sinasabing espiya ng China na nakakapasok po sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. At yun na lamang pong mga pro-China na mga politiko na nanunungkulan sa ating bansa, hindi po ba isang malaking insulto at isang malaking sampal yun para sa ating mga Pilipino? Tapos may mga ganito, mga kababayan. Hindi ko na po alam ang sasabihin ko para mas ipaliwanag sa inyo na dapat tayo'y maging matalino at maging matalas sa pagpili ng ating iluluklok sa ating gobyerno. At the end of the day, tayo pong mga Pilipino ang magdidesisyon. Sana po magdesisyon tayo ng tama. Ang dami pong tumatakbo na matitino, walang bahid ng katiwalian, may mga nagawa, mga kababayan. Pero kayo po, alam ko, meron kayong mga sariling desisyon at may mga napili na kayo. Pero sana i-consider nyo yung mga taong matitino. Hindi galing sa kapangyarihan at hindi gagamitin ng kapangyarihan para lamang makatakas sa kanilang mga kasalanan, mga kababayan. Sana po i-consider nyo yun. Sana po maging matalas tayo at maging matalino. Dahil sobra na po, pang-iinsulto na po para sa ating mga Pilipino ang ginagawa nila. At gagawin nila yan ng paulit-ulit hanggat pumapayag po tayo. Hanggat po tayo ay patuloy na bumoboto at sumusuporta sa kanila, mga kababayan. Maawa po tayo sa sarili natin at sa bansa natin. Hindi tayo uusad kung hindi tayo magiging mulat at hindi tayo magiging matalino para sa bansa natin. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po yung nakakadurog na ng puso. Tila isang malaking insulto po talaga ang nagaganap at ang ginagawa nila na talaga namang patong-patong ang kaso nila. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng muka para sabihin sa atin na ako ang dapat mamuno sa inyo, ako ang dapat yung iboto. Mga kababayan, huwag tayong magpauto, huwag tayong magpalinlang, maging matalino po tayo. Maraming pong salamat sa panonood. Sana'y malike nyo ang video natin at makapagbigay kayo ng inyong opinion sa comment section below at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.